Kevin Durant umamin sa dahilan kung bakit naging failure ang super team nila sa Brooklyn Nets. At Lakers target ang 3 guard at balak makuha ang isa man lang sa kanila. Sa podcast ni LeBron James na Mind the Game, kung saan host nga itong si Steve Nash na coach dati ni Kevin Durant sa Brooklyn Nets, ay inireveal kung bakit naging failure ang super team nila ni Kyrie Irving at James Harden. Ayon kay Durant, nag-uusap daw sila ni Steve Nash bago ang laro sa Portland kung kanino i-spend ang susunod na 5 taon niya, kung saan kakaperma niya lang ng kontrata, at maging si Steve Nash daw ay kakaperma lang din ng kontrata, at sa kanilang palagay ay secure na nga sila. Pero napakaraming kalokohan ang nangyari sa palibot nila. Hindi ko nasasabihin yung words dahil baka ma-restrict tayo. Dito nga ay inaisa-isa ni Kevin Durant ang mga pangyayari. Una nga daw ay inalisan sila ng GM at pumunta sa ibang team. Maging coaches nga daw ay umalis din at pumunta sa ibang team. May player na gustong magpa-trade, alam nyo na kung sino yon, at nakuha pa nga daw nila si Ben Simmons na injured naman ang likod, kaya sobrang dismayado etong si Durant dahil marami daw talagang BS na nangyari sa paligid nila. Dagdag pa ni Durant na sa kanilang palagay ni Nash ay nasa pareho silang side at parehong gustong gumawa ng something special dito sa Nets. Pero naramdaman daw nila na parang nakatali nga ang kamay nila, lalo na itong si Steve Nash na kailangan makipag-deal sa napakaraming bagay. Ayon pa kay Durant, hindi nila nakita ang full potential ni Steve Nash sa paraang gusto nila dahil sa napakaraming distraction. Kahit pa daw maganda ang kanilang intention at mayroon silang napakatinding malasakit, pero hindi nga daw sila mananalo sa ganoong sitwasyon. Pero ganun pa man ay pinagpatuloy pa daw nilang i-push ang lahat para manalo. Sobra daw siyang nag-enjoy sa unang taon niya sa Brooklyn Nets at gusto niya talaga doon. At talagang maganda raw ang mga nangyari, kaya siya napapirma ng kontrata. Subalit ang sumunod daw na nangyari ay sobrang weird dahil sila ni Steve Nash ay committed, subalit ang ibang nakapalibot sa kanilang player ay hindi naman. Mukhang may pinaparinggan itong si Kevin Durant. Ayon naman kay Steve Nash, sa kanyang palagay ay kapabayaan niya ang nangyari, pero nirecognize din nila na sa loob ng 16 games na nagkasama ang 3 player ay maganda raw ang kanilang nilaro. Well, napakarami kasing nangyari that time sa Brooklyn Nets, lalo na dito kay Kyrie Irving, at itong si James Harden ay nagpapatrade pa. So yun nga ang weird na mga bagay na tinutukoy ni Kevin Durant. Patuloy pa rin sa paghahanap ng player ang Los Angeles Lakers para maidagdag at mas lalo pa silang lumakas ngayong darating na season. Ayon sa report, interesado ang Lakers kina Matisse Thybulle, Marcus Smart, kung saan maraming team ang nagmo-monitor kung magpapa-buyout ba ito ng kontrata niya. At itong si Ayo Dosunmu, kung saan nagkaroon na ng preliminary conversation ang Lakers patungkol sa availability ng mga ito at presyo, although wala pa naman daw offer na ibinibigay. Kung baga, nag-i-inquire pa lang. Alin man sa 3 player na ito ay makakatulong na ma-improve ang depensa ng Lakers sa perimeter. Ayon sa trade proposal, makukuha ng Lakers si Marcus Smart kapalit na Gabe Vincent, Maxi Kleber, 2032 second round pick at cash consideration. Si Smart ay nasa expiring contract na at maging si Gabe Vincent at Kleber, kaya nararapat lamang na gamitin sila ng Lakers para sa trade. Si Smart ay nag-a-average ng 9 points, 2.1 rebounds, 1.1 steals at 0.3 blocks last 2024-25 NBA season sa Memphis at sa Washington Wizards. Subalit nakapaglaro lamang ito ng 34 games dahil sa injury na tanging concern dito kay Marcus Smart. Pangalawa si Matisse Thybulle kapalit ni Gabe Vincent at 2032 second round pick. Si Thybulle ay isang defensive specialist na talagang malaking improvement kumpara dito kay Gabe Vincent. Kaso, medyo nagde-decline na ang kanyang laruan. Ang panghuli ay si Ayo Dosunmu
na mas upgrade kina Ty Ball at Marcus Smart. Kaya malabong makuha ito ng Lakers kung expiring contract lang ang ibibigay nilang player. Kaya ang trade proposal ay makukuha ng Lakers si Ayo Dosunmu kapalit ni Dalton Knecht at Shake Milton. Bagamat marami ang mag-a-argue na dapat ay wag muna pakawala si Dalton Knecht dahil pwedeng mas mag-improve pa ang laro nito or mas magamit pa ito sa malaking trade. Ngunit malabo din talagang ibigay si Dosunmu ng Bulls kung sa mababang value na player din ang kapalit.